Nakailang palit na ng liderato ang Senado at kasunod ng pagkakaluklok kay Win Gatchalian bilang bagong SP ang pagbuhay din ng ilang kontrobersya ng kanilang pamilya. Ang pinalitan naman niyang si Senator Alan Peter Cayetano. May na-achieve ba sa kanyang maikling panahon bilang leader ng institusyon? Yan ang agenda report ni Hannah T. So help me God. Panglimang Senate President na si Senator Win Gatchalian sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Una, si Senator Mig Zubiri mula Hulyo ng 2022 hanggang Mayo ng 2024. Pinalitan siya ni Senator Cheese Escudero at nanatili ito sa posisyon hanggang September 2025 nang magkaroon ng kudeta sa gitna ng flood control scandal kung saan nakaladkad ang pangalan ni Escudero. Niluklok noon si Senator Tito Soto pero kalaunay pinalitan Mayo ngayong taon. Yan ay dahil nagkaroon ng sapat na boto para maging SP si Senator Alan Peter Cayetano noong May 11 nang dumating si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Pero in less than a month, humalili na si Gatchalian. Nasa 23 days lang naging Senate President si Cayetano at sa ilalim ng kanyang liderato, nagkaroon ng Senate shooting at pag-exit ni De La Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. Sumatotal, nasa 8 Senate sessions lang siya naging SP habang less than 5 hearings lang ang naikasa sa kanyang termino. Sa mga huling araw ng Cayetano leadership, absent o no-show siya sa plenaryo pero higit 10 Facebook live streams naman ang inilunsad ng senador. Nasa 3 lang ang press con niya sa Senate media base sa tala ng BNC. Pagdating kay Gatchalian, madalas ibida ng mga kasamahan niya ang naging karanasan niya bilang Senate Finance Committee Chair. Sa gitna kasi ng flood control scandal, sinikap daw ng kampo ni Gatchalian na makapagpasa ng malinis at maayos na 2026 national budget. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng dissenting oras dahil overwork daw sila. Sa gitna naman ng Middle East crisis at pagsirit ng presyo ng langis kamakailan, pinangunahan din ni Gatchalian ang Senate Protect Committee. Isa itong ad hoc na komite na itinakda para siguruhin ang government interventions sa gitna ng krisis. Sa gitna ng Gatchalian leadership, lumitaw naman ang legal issues na kinaharap ng pamilya ng senador. Ayon sa kolumnistang si Rigoberto Tiglao, binigyang diin ito ang matagal nang kinaharap ng negosyo ng pamilya Gatchalian na pinamumunuan ng ama ng senador na si William Gatchalian. Noong 2000 umano, nangutang ang isang kumpanyang konektado sa pamilya Gatchalian ng 500 million pesos mula sa kilalang Jose Velarde account na kalaunay iniugnay sa ill-gotten wealth ni dating Pangulong Joseph Estrada. Noong 2023, nagpasya ang Korte Suprema na dapat tuparin ng kumpanya ang obligasyon nito sa loan at hindi maaaring gamiting depensa ang prescription o paglipas ng panahon para makaiwas sa pagbabayad. Ayon sa kolumnista, wala pa rin nakikitang indikasyon na ganap nang naayos ang obligasyon. Tinukoy din ng kolumnista ang Manila Waterfront City, isang malaking reclamation project na iniuugnay sa pamilya Gatchalian na ayon sa kanya ay naapektuhan ng mga approval, review at mga desisyon ng national government at ng Malacanang. Una nang sinabi ni Gatchalian na walang involvement ang Malacanang sa naging June 3 reorganization ng Senado, ang parehong araw na sumulpot si Senator Cheese Escudero sa plenaryo na humantong sa pagkaluklok niya noon sa pwesto bilang acting SP. Sa ngayon, umaasa ang ilang senador sa mayorya na ang formal na pagiging Senate President ni Gatchalian ay senyales na ng mapayapang Senado sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.